Mga ka-OFWs ko, siguro naman nabalitaan nyo na ang 20 katao na mga OFWs sa bansang Kuwait na hindi natin malaman kung ano talaga ang mga nangyari sa kanila. Dahil isipin mo, 20 sila na sabay-sabay pinauwi. At hindi natin nalaman kung ano nga ba talaga ang kanilang ikinasawi. At may mga naririnig ako kahapon na ito ay tinatago at hindi pinaalam. So sa ating mga ka-OFWs dyan na naghanap buhay at umaasang maahon sa hirap ang ating mga pamilya sa Pilipinas, hindi po lahat ay pinalad katulad nitong mga ka-OFWs natin na hindi ka panipaniwala na sa isang bansa ay 20 agad katao ang nasawi o namatay. Para naman sa mga agencies, kapag nagsumbong sa inyo o nagsabi sa inyo ang mga napaalis ninyo na may sakit sila at hindi na kaya, sana naman makinig kayo. At ang madalas nyo lang sinasagot sa mga client o mga napaalis ninyo ay nag-iinarte lang. Hindi ito nag-iinarte, kundi sinasabi sa inyo ang mga dinanas nila sa bawat amo. At sa mga pamilya naman dyan sa Pilipinas, huwag niyong abusuhin ang inyong bawat kamag-anak na sa ibang bansa dahil hindi namumulot ng pera ang mga kamag-anak ninyo para hingi dito, hingi doon. Hingi ng tulong dito, hingi ng tulong doon. Lagi niyong isipin na hirap ang bawat Pilipino, ang bawat OFWs sa iba't ibang bansa para lang makaahon sa hirap, tinitiis ang gutom puyat at kung minsan sa pagmamalatrato pa ng mga amo. At kung minsan kapag minamalas, hindi pa sinasahuran at nakakaranas pa ng pang-aabuso. At para naman sa mga agencies ulit, sana naman kapag nagsumbong sa inyo ang mga OFWs na pinaalis ninyo na hindi na maganda ang lagay nila o nagkakasakit sila, pakinggan nyo naman. Huwag niyong baliwalain dahil kumita kayo sa bawat Pilipino na pinaalis ninyo. At sa mga ka-OFWs ko na gusto nang umuwi or karamihan ayaw umuwi dahil sa pagsisikap na makatapos mag-aral ang mga anak at maiahon sa hirap ang bawat pamilya. Kapag may naramdaman na kayo na hindi nyo na kayang magtrabaho o pakiramdam ninyo nangihina na kayo, umuwi na kayo hanggat makikita nyo pa ang inyong pamilya. Katulad nitong 20 na ito, umuwi silang bangkay na. Pero nung umalis sila, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng ngiti sa bawat isa na umaasa na maiahon sa kahirapan ang pamilya at mapagtapos ang mga anak sa pag-aaral. Kapag naramdaman nyo na may mga sakit kayo o hindi nyo na kayang magtrabaho, huwag nyo nang pilitin pa. Umuwi kayo hanggat nakikita nyo pa ang pamilya ninyo. At kayong mga nasa Pilipinas, sana naman bigyan nyo ng halaga ang bawat padala ng inyong mga mahal sa buhay. Dahil hindi biro ang pagiging isang OFWs
sa iba't ibang bansa. At hindi lahat, katulad ng sinabi ko, siniswerte sa amo at siniswerte sa bawat amo na napupuntahan. Karamihan inaabuso. At hindi lahat ng mga nangyayari sa bawat OFWs na paghihirap ay sinasabi sa inyo. Karamihan nagsisinungaling sila para sa inyo. At sana bigay aral na ito sa mga agencies at sa mga pamilya na umaabuso sa kinikita ng bawat isa. Hingi dito, hingi doon. Dapat mahalin niyo ang bawat isa. Sa bawat pamilya na umaalis para sa kinabukasan, ang masasabi ko lang, hindi lahat ng OFWs na umaalis siniswerte. Karamihan minamalas, yun lang. At sa bawat pamilya ng 20 ka-OFWs, condolence po sa bawat isa sa inyo. Sana hindi na ito maulit ang mga nangyaring ganitong senaryo. Maraming salamat.